kalidad ng mga buhay ay isa sa mga mahalagang salik sa pag-unlad ng isang bansa. Kaya mahalaga po ang mga ahensya ng pamahalaan na nagsusulong ng mga programang nagpapabuti sa kanilang pamumuhay, katulad na lamang po ng Commission on Population and Development o CPD. Kaya para ibahagi sa atin ang ilan sa mga programa at inisyatiba ng kanilang komisyon, kasama natin ngayon online si Undersecretary and Executive Director Lisa Grace Bersales. Magandang umaga po, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Dayan. Magandang umaga po, Prof. Fifi and Ms. Dayan. Alright, well ma'am, recently po inilaunch na ng CPD ang Philippine Population and Development Framework, POPDEV. Ano po ang pangunahing layunin po nito? At may mga initial result na po ba kayong nakikita mula po sa implementation po nito? Ms. Dayan, Professor Fifi, ang ating pong Population and Development Framework ay nakasulat po sa ating Philippine Population and Development Plan of Action for 2023 to 2028. Ito po ay inaprubahan po ni President Marcos noong 2024. So, ang layunin po talaga nito ay na magamit natin ang mga pagbabago sa ating population para makamit ng Pilipinas ang pag-unlad sa ekonomiya at sa pagganda ng buhay ng mga Pilipino. Specifically, anong pagbabago sa ating populasyon? Ang pagbabago po na dumadami ang mga edad 15 to 64, ito po yung tinatawag natin na working age population. Ito yung ating mga kababayan na pwede na magtrabaho. So sa Pilipinas ngayon, 67% na, mas marami na yung mga sa atin na mga 15 to 64. Ibig sabihin, marami na yung pwedeng magtrabaho at magsuporta sa mga mas bata at saka mas nakakatanda. Naku, maganda naman po mga nangyayari sa atin midterm. So, nung 2025-2026, tingnan na po natin kung anong nangyari sa pag-implement nito. Hindi naman po, Ms. Dayan, Professor Fifi, ang CPD ang gumagawa. Lahat po ng ahensya ng gobyerno at mga kasamahan natin sa civil society organizations at private sector ay tumutulong. At ano po yung magandang nakikita namin? Marami pong magagandang nakita kami. Mag-focus na lang po ako sa ating pong mga kababaihan na tinatawag nating reproductive age, yung 15 to 49. So ito pong ating mga kababaihan po, alam niyo po, gusto nila mas konting mga anak na lang. At nakikita naman natin na yung kanilang gusto ay nakakamit nila dahil nabibigyan sila ng tamang impormasyon at serbisyo tungkol sa family planning. So, nakaka-access naman po sila ng serbisyo mula sa public at saka private facilities. Okay. Yung ating pong mga... yes, Professor Fifi. Yes, Yusek, isa po sa mga tinututukan ng CPD ay yung pag-iwas sa adolescent pregnancy. Sa pagtataya po ninyo, ano ang naging epekto ng mga programa ng ahensya sa kabataan at sa bansa? Salamat, Professor Fifi. Actually po, matagal na pong medyo bumabagal, kumukonti na. No? Ang declining trend na po ang tinatawag nating adolescent o teenage pregnancy na ang edad ay 15 to 19. So kumukonti na po ang mga nabubuntis na edad 15 to 49. At ang ating pong pagkakaintindi ay nangyayari ito dahil sila po yung tinutukan natin na mabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa reproductive health at tayo ay kinukumbinsi natin sila na mag-aral muna. Focus sa pag-aaral bago ang magkaroon ng napaka-intimate na mga relasyon. So ito ang nakikita namin na dahil nagkakaroon ng edukasyon hindi lang sa eskwelahan, kundi sa mga teen centers na na-set up ng mga local government units. At saka meron po tayong programa na tinuturuan natin ng mga nanay at tatay paano kausapin ng mga anak tungkol sa reproductive health. Lalo na po dito sa 4Ps. Ang 4Ps program ng DSWD, merong module sila na tinuturuan paano
kausapin yung kanilang mga anak tungkol sa reproductive health. At ang CPD mismo, meron po kaming parenting talk na tinuturuan po namin ang mga LGU paano nila i-capacitate yung mga nanay at tatay nila tungkol sa pag-uusap sa mga kabataan natin. Meron na rin po tayong teen centers sa mga LGUs at Department of Education schools. Kaya yung mga kabataan nakakapunta po para humingi ng advice. Paano po na ipararating naman, Yusek, dun sa mga isolated and also marginalized areas? Ito po mga programa po ninyong ito. Miss Dayan, ang CPD ay meron po kaming regional offices sa lahat ng rehiyon. At kami po ay talagang nakikipartner sa mga local government units kasama ng mga barangay. At kami po ay sumasama sa kanila para pumunta sa malalayong lugar para makapacitate po ang LGU doon. Hindi naman kami pwedeng nandun palagi, kaya ang aming ginagawa ay tinutulungan namin yung mga taga-barangay, taga-LGU na matuto paano kausapin yung mga kabataan tungkol sa pagpapahalaga ng kanilang pag-aaral muna at kanilang kalusugan. So talaga pumuputak po kami on the ground sa GIDA areas at malalayong lugar. Okay. In terms of youth education po, ma'am, ano po ang mga naging programa nyo para mas maging responsable at handa ang kabataan sa pagkaplano ng kanilang kinabukasan? So Professor Fifi, ang una talagang partner ng CPD syempre ay ang Department of Education. Kasi ang pagtuturo ng tamang pag-aaral, kalusugan at para mapag-improve nilang sarili nila ay nasa eskwelahan. So tumutulong po kami sa Department of Education sa pag-develop ng kanilang mga modules kung paano ang pag-uusap sa mga kabataan sa eskwelahan tungkol sa pagpapahalaga ng kanilang sarili. Huwag muna yung tinatawag na risky behavior para sila ay makapagtapos kahit man lang high school. At kami din po, sa sinabi ko po, nakipag-usap din kami sa mga LGUs, lalo na po sa kanilang population officers. Ito yung population officers po, akibat ng kanilang mga population volunteers sa barangay. Sila po talaga pumupunta bahay-bahay para kausapin ang mga nanay, mga kabataan tungkol sa pagpapahalaga sa pag-alaga sa kanilang mga pamilya. At unahin muna ang mga kabataan sa pag-aaral. Magstay sa school. Huwag muna yung masyadong boyfriend-girlfriend. Kung kailangan, barkada muna. Ayan. Unahin ang pag-aaral, Oo. sabi nga ni Yusek. Alright. Na Yusek Barsales, yung working population, tama po ba na Yusek? And with this trend, ano pa po yung nakikita po ninyo mga iba pang factors at na tinutugunan po ngayon ng inyo pong ahensya? Ms. Dayan, Professor Fifi, napakaganda na po ng sitwasyon ng populasyon ng Pilipinas. Nasa tinatawag na po tayo na demographic sweet spot. Kasi 67% as of 2024 census ng PSA, Philippine Statistics Authority, ay 15 to 64. So marami yung pwede na sila magtrabaho at yung kanilang mga mas bata at mas nakakatanda ay sila na po ang bahalang mag-alaga. So tayo ay dumadami pa rin. Dumadami pa rin po tayo. 0.8% population growth po tayo. So, nung 2020, 109 million, 2024, naging about 113 million na tayo. So, dumadami pa rin po tayo. Kailan bumabagal na po ang pagdami natin. Pero huwag po tayo makabahala kasi kahit bumabagal ng pagdami natin, hanggang 2050, ang projection, mas marami pa rin ang working age population. So yan yung tinututukan po namin. Ang amin pong mensahe ay, hindi lang po sapat na mas marami ang working age. Kailangan po, ito pong grupo na ito, ay dapat may magandang edukasyon at technical skills, may magandang kalusugan para makuha nila yung magagandang trabaho. Kaya talagang ang DepEd ay tinutulungan namin at ang DOH, ang DSWD,
na matalagang maitaguyod ng ating mga kabataan nasa school ay talagang maging maganda ang kanilang edukasyon at kanilang kalusugan. Marami na po kayong natulungan panigurado at sigurado po kaming mas marami pa kayong maabot na pamilya, lalo ang inyong ahensya, ang CPD. Maraming salamat, Yusek Lisa Grace Bersales. Salamat po.